Kwento, ang tao sa pista. May isang lalaking nagngangalang Ramon. Taon-taon ay laging abala si Ramon tuwing dumarating ang mga pista sa kanilang bayan. Sumusunod siya sa mga prosesyon, dumadalo sa mga sayawan, at nakikisama sa mga tradisyon na minanapa ng kanilang mga ninuno. Ngunit sa kabila ng kanyang sigla sa mga pagdiriwang, hindi niya iniisip kung ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang kanyang puso ay natutuwa lamang sa kasayahan, sa pagkain, at sa papuri ng tao. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa kasiyahan, narinig niya ang isang matandang lalaki na nangangaral sa gilid ng kalsada. Mas mahigit, ito ang sabi ng Panginoon, ang bayang ito ay lumalapit sa akin ng kanilang bibig, at iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at ang kanilang pagsamba sa akin ay turo lamang ng mga utos ng tao. Isayas Kapitulo 29 versikulo 13. Nabagabag ang isip ni Ramon. Naisip niya, totoo nga. Mas inuuna ko ang kasayahan kaysa ang kalooban ng Diyos. Mula noon, nagpasya siyang huwag ng sumunod lamang sa mga tradisyong hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. Sa halip, nagsimula siyang magbasa ng Biblia, manalangin, at lumapit ng buong puso sa Panginoong Hesukristo. At natutunan niya ang turo ng Panginoon. Mas mahigit, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mateo Kapitulo 7 versikulo 21. Talinghaga ng dalawang lupa. Ipinakita sa kanya ng Diyos ang isang pangitain, may dalawang lupa na parehong tinaniman. Ang unay lupa ng tao, tinaniman ng mga bulaklak at palamuti para lamang sa pista, makulay ngunit madaling malanta. Ang ikalaway lupa ng Diyos, tinaniman ng trigo at bunga, maaaring simple sa paningin, ngunit nagbibigay buhay at ikinagagalak ng Ama. At naunawaan ni Ramon ang aral. Mas mahigit, sapagkat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng mga aral na utos ng mga tao. Mateo Kapitulo 15 versikulo 9. Aral na mapupulot. Ang pagsunod sa mga tradisyon na hindi nakalulugod sa Diyos ay walang saysay. Ang tunay na pagsamba ay hindi nakikita sa mga panlabas na kasayahan, kundi sa pusong nagmamahal at sumusunod kay Kristo. Hindi lahat ng gawaing panrelihiyon ay katanggap-tanggap. Ang tanging kalugod-lugod sa Diyos ay ang may pusong tunay na nagmamahal at tumatalima sa kanyang kalooban. Mas mahigit, ngunit ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na sumasamba sa Kanya. Juan Kapitulo 4 versikulo 23. Naisip ni Ramon ang mga bagay na iyon ay kapaguran lamang subalit ang akala ng kasayahan at sa mga pagsama-sama subalit pakikitungo. At sa pagsang-ayon sa mga gawa na kagaya ng mga ginagawa. Sa kalsada ngunit ngayon naisip niya na ang mga bagay na iyon ay walang saysay sa Panginoon ngayon magbabago na siya ng kaisipan at hahanapin na niya ang daan at ang kalooban at ang pagsunod na tamang kapamaranan sa ating dakilang Panginoon sa mga talatang akting narinig na isip ng Mano Ramon na magkaroon siya ng tamang pagsunod sa ating kalooban ng ating Diyos Ama na sa pangalan ni Jesus masumpungan niya ang tamang daan at kaligtasan.